Samantala, matapos makauwi ang magkakapatid sa kanilang tinutuluyan ay nagkaroon ng pagpupulong ang mga ito. Dito ay sinabi ng prinsesa na masyadong mahirap ang kanilang misyon dahil wala siyang nararamdamang pagmamahalan sa pagitan nilang dalawa, at sa tingin pa nga niya ay parang laging magkaaway ang mga ito. Sumang-ayon naman dito ang matabang prinsipe at sinabi na may dahilan naman ang kanilang kapatid dahil pinaslang nito ang kanyang ama. Itinama naman siya ng ika-6 na prinsipe at sinabi na kanilang ama iyon. Pagkatapos ay sinabi niya sa dalawa na kahit ganoon ay hindi pa rin sila dapat sumuko, dahil bagamat ipinapakita nga nila na magkaaway sila sa harapan nila, pero baka ang katotohanan ay talagang mahal nila ang isa't isa. Sinabi naman ng prinsesa na bagamat maliit lamang ang posibilidad na totoo ang kanyang hinala, ay nais pa rin niyang malaman kung ano nga ba talaga ang kanilang tunay na pakikitungo sa isa't isa sa tuwing walang ibang tao sa paligid. Samantala, habang nasa gitna pa ng kanilang pag-uusap ay bigla namang dumating ang isa sa mga tagapagsilbi. Dito ay sinabi nito sa kanila na ipinapatawag sila ng Empress. Dahil naman sa narinig nilang ito ay biglang kinabahan ang tatlo at napatanong kung paaalisin na ba sila ng kanilang kapatid sa Kapitolyo. Kasunod nito ay nagsimula na silang tumayo, at pagkatapos ay tinanong ng prinsesa ang tagapagsilbi kung siya ba ay personal na tagapagsilbi ng Empress. Kasabay nito ay naisip niya na magandang pagkakataon ito para malaman nila ang tunay na estado ng relasyon ng dalawa. Samantala, kinumpirma naman ng tagapagsilbi na personal nga siyang tagapagsilbi ng Empress. Kaya dahil dito ay masayang ngumiti sa kanya ang prinsesa at sinabi na hindi nito kailangang kabahan at makipag-usap lamang ng komportable sa kanya. Kasunod nito ay tinanong niya siya kung ano sa palagay niya sa relasyon ng Empress at ng asawa nito, at kung ano ang karaniwan nilang pinag-uusapan. Sandali namang nag-isip ito at sinabi na ang relasyon ng dalawa ay hindi maganda. Ikinwento pa niya na lagi niyang nakikita na kapag dumarating sila ay parehong may seryosong ekspresyon ang dalawang iyon. Binanggit pa niya ang isang pagkakataon kung saan narinig niya na sinigawan ng Empress si Leon, sinasabing huwag nitong ilagay ang kanyang kamay doon. Hindi naman naunawaan ng tatlo kung ano ang ibig sabihin nito, at sa halip ay gulat pa ngang naisip na ang away sa pagitan nila ay masyadong matindi. Sa palagay nila, masyado pa pala nilang minamaliit kung gaano kasama ang relasyon ng dalawang ito. Pagkatapos naman nito ay lumipat ang eksena sa palasyo. Habang nasa harap ng Empress ay magalang na binati ng magkakapatid ang mag-asawa sa katinanong kung bakit sila ipinatawag sa palasyo. Agad namang ngumiti sa kanila si Isabel at sinabi na wala namang malaking dahilan, dahil gusto lamang niyang pag-usapan nila ang ilang mga bagay at tanungin ang kanilang opinyon habang sila ay nagkakaroon ng isang family dinner. Kasunod nito ay inabot ni Shen ang dinner plan at ang menu sa kanila. Matapos namang mabasa ang mga putahe na nakalagay doon ay agad na nagmungkahi ang prinsesa, sinasabing masyadong ordinaryo ang mga pagkain dito at, sa kanyang palagay, ay dapat mas engrandi pa ang mga handa, gaya ng Snow Lotus o kaya North Sea Giant Ginseng. Kaya pala siya nag-request ng ganito ay dahil iniisip niya na kung mamamatay na rin lang naman sila, ay gusto niyang mamatay ng puno ng masasarap na pagkain ang kanyang sikmura. Samantala, sumang-ayon din dito ang dalawa pa niyang kapatid at nag-request din na dapat ay masasarap na pagkain lamang ang ihanda sa kanilang hapunan. Wala namang ideya ang mag-asawa sa mga iniisip ng mga ito, kaya sumang-ayon din sa kanila si Leon at sinabi na dapat dagdagan pa nila ang mga maasim na klase ng pagkain para sa kanyang asawa. Sumang-ayon naman dito ang Empress at nagmungkahi din na dapat ay marami ding matatamis para naman kay Leon. Matapos namang magpahayag ng kanilang mga gustong pagkain ay magkakasabay na nagpaalam ang magkakapatid. Kasabay nito ay naisip nila na masyadong nakakatakot ang relasyon ng dalawang ito, dahil kahit sa pagkain lamang ay nagtatalo pa rin sila. Kaya naisip nila na dapat ay umalis na sila dahil baka sa kanila pa ibunton ng mga ito ang kanilang galit. Matapos namang makaalis ang mga ito ay tinanong ni Leon si Isabel kung mayroon ba siyang plano mamaya, dahil medyo matagal na rin nung uli silang lumabas na magkasama. Nang marinig naman ito ni Shen ay naisip niya na mabibigo si Leon, dahil maraming kailangang tapusin ang Empress lalo na ang may kinalaman sa Jiangnan at sa border, kaya wala siyang oras para kay Leon.
Pero iba sa kanyang inaasahan, ay labis siyang nagulat nang magiliw na sumagot si Isabel at sinabi na wala siyang plano para mamaya. Natuwa naman si Leon at sinabi na napakagandang balita iyon, dahil noong una ay inakala niya na busy pa rin siya. Sumagot naman si Isabel at sinabi na huwag siyang mag-isip ng kung ano-ano, dahil medyo matagal na rin noong nakapagmasid siya sa kanyang mga nasasakupan at parte din iyon ng kanyang trabaho. Natuwa naman si Shen sa narinig niyang ito at sinabi sa kanyang sarili na gaya ng kanyang inaasahan sa kanilang Empress, ay marunong talaga itong mag-multitasking. Dahil hindi lamang niya nababantayan si Leon, nagagawa din niyang matingnan ang kalagayan ng kanyang mga nasasakupan. Makalipas naman ang ilang sandali ay makikitang naglalakad na ang mag-asawa sa gitna ng Kapitolyo. Habang ginagawa nila ito ay tinanong ni Leon ang kanyang asawa kung nabawasan ba ang kanyang timbang. Ngumiti lamang sa kanya si Isabel, kaya binalaan niya ito na huwag masyadong magpagod sa trabaho dahil ilang emperor na ang namatay dahil nasobrahan sa pagtatrabaho. Bilang tugon ay sinabi naman ni Isabel na hindi niya pinababayaan ang kanyang kalusugan at, sa kanyang palagay pa nga, ay hindi naman nabawasan ang kanyang timbang. Biniro naman siya ni Leon at sinabi na lumiit pa ang kanyang bewang pero ang kanyang hinaharap ay tila lumaki. Hindi naman malaman ni Isabel kung matutuwa ba siya sa sinabi niyang ito, kaya sinabihan na lamang niya si Leon na tila napapansin nito ang lahat ng bagay sa kanya. Kasunod naman nito ay binago na ni Isabel ang usapan at sinabi kay Leon na alam niya na malaki ang hidwaan sa pagitan niya at ng dating emperor, pero hindi niya alam na mayroon din pala siyang malaking hidwaan laban sa Northern Wilderness Army. Ngumiti naman si Leon at sinabi na hindi naman ganoon kalalim ang relasyon niya sa mga ito dahil nakipag-cooperate lamang siya sa kanila sa ilang espesyal na rason, at sa kanyang palagay pa nga ay mas madaling makipag-usap sa kanila at napaka-interesanteng mga tao ang mga ito. Sumang-ayon naman dito ang Empress, at pagkatapos ay hiningi niya ang kamay ni Leon. Kaya dahil dito ay agad niya itong inabot sa kanya at, nakangiting, tinanong kung ano ang mayroon dahil siya pa ang nangunguna ngayon. Ngumiti naman si Isabel at sinabi na parte pa rin ito ng kanyang trabaho, sa gayon ay maipakita niya sa kanyang mga nasasakupan na mayroon silang mabuting relasyon sa isa't isa. Natuwa naman si Leon sa sinabi niyang ito, pero sinabi din niya kay Isabel na mukhang napakadali lang pala ng kanyang trabaho. Naiinis namang tumugon si Isabel at sinabi na mas mahirap pa iyon kaysa sa kanyang iniisip. Sinakihan naman ni Leon ang trip niyang ito at sinabi na hindi siya dapat sumuko. Kaya bilang tugon ay lalo pang hinigpitan ni Isabel ang hawak nito sa kanyang kamay, saka naglabas ng isang napakagandang ngiti at sinabi na ito ang pinangarap niyang trabaho. Mga idol, commercial muna tayo. Gusto ko sana i-share sa inyo ang product na ito. Dahil sa panahon ngayon ay sigurado ako na kailangan nyo ito para sa inyong mga sapatos, lalo pat uso ang baha at maputik na daan, madali lang din itong dalhin kung hindi ginagamit, at ang higit sa lahat ay napakamura pa nito, kaya check out nyo na sa link sa description para magkaroon din kayo. Salamat, balik na tayo sa video. Samantala, sa di kalayuan naman sa kanila ay makikitang nakasunod ang magkakapatid. Habang pinagmamasdan ng mga ito ang ginagawa ng mag-asawa ay nagkomento ang prinsesa at sinabi na ang mga kilos ng kanilang kapatid ay masyadong halata na hindi normal. Kaya magkakasabay nilang naisip na, gaya ng kanilang hinala, nagpapanggap lamang ang mga ito na mayroon silang mabuting relasyon sa isa't isa. Pero habang iniisip pa nila ito ay bigla namang sumulpot mula sa kanilang likuran ang gorilla, ang general pala, at tinanong ang mga ito kung ano ang kanilang ginagawa. Agad naman silang lumingon, at nang makita na ito ay ang general ay sinabi nito na tinakat niya sila. Ipinaliwanag din niya na kasalukuyan nilang sinusubaybayan ang mag-asawa para malaman ang tunay na estado ng kanilang relasyon. Tinanong din niya ang general kung may kailangan ba siya sa kanila. Hindi naman nagpaliwanag ang general kung bakit siya nandoon. At sa halip ay sinabi lamang sa mga ito na para sa kanya ay sobrang close ng mag-asawang iyon. Sa kabilang banda ay may dismayadong ekspresyon naman ang magkakapatid dahil naisip nila na nauto ito ng pagpapanggap ni Leon. Pagkatapos nito ay patuloy nilang sinundan ang dalawa.
Pero habang naglalakad naman sila ay binanggit ni Leon kay Isabel na kanina pa silang sinusundan ng kanyang mga kapatid. Bilang tugon ay sinabi naman ni Isabel na okay lang iyon, sa gayon ay maipakita din nila sa kanila kung gaano sila ka-close sa isa't isa. Kasabay nito ay naisip din niya na kung makita ba ng kanyang mga kapatid ang kanilang mga ginagawa ay iisipin kaya ng mga ito na tila sobra naman ang pagiging close nila. Pero iba sa kanilang iniisip, ibang-iba naman ang pagkakaintindi ng mga ito sa kanilang mga kilos. Dahil sa sandaling iyon ay tinanong ng prinsesa kung ano ang kanilang dapat gawin, dahil bagamat hindi nila narinig kung ano ang sinabi ng kanilang brother-in-law, ay base naman sa pamumula ng mukha ng kanilang kapatid ay nauunawaan nila na sobrang nagagalit ito. Kaya sa pagsasaisip nito ay tumingin sila sa general at sinabi dito na kung sakaling magsimula ang away sa pagitan ng dalawa ay kailangan nitong protektahan ang Empress. Hindi naman makapaniwala ang general sa mga sinasabi ng tatlong ito at tinanong pa nga sila kung mga bulag ba sila, dahil base sa kanyang nakikita ay malinaw naman na mayroong napakagandang relasyon ang dalawang ito, kaya malabong mangyari ang kanilang iniisip. Sa parehong paraan ay hindi din naman makapaniwala ang tatlo sa sinabi ng general at tinanong pa nga ito kung na-inlove na ba siya, dahil ayon sa kanyang maraming taon na experience ay malinaw na nakikita niya na ang lahat ng ito ay pagpapanggap lamang. Samantala, sinabi naman ng general na hindi pa siya nai-inlove dahil ang mga lalaki sa Northern Wilderness ay hindi kumikilos ng ganoon. Dahil naman sa sinabi niyang ito ay lalo pang tumibe ang paniniwala ng tatlo at sinabi sa kanya na tigilan na nito ang kanyang mga dahilan, dahil sa palagay nila ay ang tipo niya ay hindi na makakahanap ng babaeng tatanggap sa kanya at magiging mag-isa na lang siya habang buhay. Sumang-ayon naman dito ang ika-6 na prinsipe at sinabi na magtapat na sa kanila ang general at sabihin ng totoo na talagang hindi siya lapitin ng mga babae. Nagsimula namang magpaliwanag ang general at sinabi na noong kabataan niya ay sikat siya sa mga kababaihan at tinatawag pa nga siya noon bilang, si King. Idinagdag pa niya na kaya niya nasabi iyon ay dahil pagod na siya sa paglalaro sa mga babae, at ayon din sa kanyang experience ay malinaw na talagang nagmamahalan ang Empress at ang asawa nito na si Leon. May pagdududa namang naisip ng prinsesa kung talaga nga bang mga babaeng tao ang kanyang itinutukoy at kung ang titulo ba talaga niya ay, si King, at hindi, si Monkey. Nagkomento naman ang matabang prinsipe, sinasabing kahit masama na ang pagtrato sa kanya ng kanilang brother-in-law ay pinagtatanggol pa rin niya ito. Kaya tinanong niya kung mayroon ba silang hindi karapat-dapat na relasyon. Galit namang tumugon ang general at sinabi na tila sumusobra naman ito sa kanyang mga sinasabi, pero sinabi rin niya na mayroon talaga silang relasyon. Labis namang nadismaya ang magkakapatid at tinawag pa nga siyang traidor, habang ang isa naman ay sinabi na wala itong dignidad, habang ang prinsesa naman ay sinabi na masyado itong makasarili. Nangatwiran naman ang general at sinabi na pare-pareho silang nagtatrabaho para sa isang pamilya. Ngayon, ipinaliwanag din niya na matagal na niyang kilala si Leon, dahil naman sa sinabi niyang ito ay naalala ng prinsesa ang sinabi nito na kinidnap ni Leon ang nanay ng Empress. Kaya nagtataka nang tinanong kung bakit ipinagtatanggol pa rin niya si Leon. Sinabi naman ng general na hindi na nila kailangang malaman pa ang tungkol dito dahil isa itong personal na bagay na may kinalaman sa kanya at sa kanilang angkan. Idinagdag pa niya na kaya lamang siya naririto ay dahil gusto niyang kumpirmahin ang isang bagay. Kasabay naman nito ay naisip niya na bagamat kinidnap nga ni Leon ang kanilang young lady noon at nagdulot ng problema para sa kanila, pero kasabay nito ay kung hindi dahil sa kanyang tulong ay baka naubos na ang kanilang pamilya ng dating emperor. Kaya sinabi niya sa kanyang sarili na talagang mas maswerte ang anak ng kanyang mistress dahil napakabuti ng napili niyang asawa. Binanggit din niya na tama ito nung sinabi niya na mabuting tao si Leon.